I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, doon sa mga nakaraang mga video may nagtatanong, sabi nila kasi, dito sa amin, kailan kaya magkaroon ng bintahan ng 24 kilo? Sabi ko, 24 kilo ng bigas. Tapos sabi ko naman, abangan nyo po ang DA kasi iikot ang mga yan. So dahil dito mga besa, i-updates ko po sa inyo na ang DA nagbinta po ng bigas dito sa lugar na ito. O ito, basahin ko bago nyo makita ang highlights. Tsaka mayroon pang isa. Nako. Maniniwala man kayo sa hindi, mayroon yung isa, basahin ko mamaya, okay? Sabi po dito ng DA, RFO, Memorapa. Binting bigas meron na sa Alcantara, Romblon. Shout out sa mga taga Romblon, diba? Inulinsad ng Department of Agriculture, which is ang DA, katulong ang LGU Alcantara Office of the Provincial Agriculturist Food Terminal and Corporation at Lungon Kamilig Agrarian Cooperatives ng proyektong Binting Bigas. Bilang tugon sa hinaing ng mga mamayan na makabili ng murang bigas bilang pangunahing pangangailangan. Totoo po yan. Ang bigas po na 24 kilo ang bigas na yan, binibinta po yan na napakamurang halaga at galing po yan sa mga magsasaka. Yan po ay quality ang bigas na po yan. Hindi po yan bukbukin katulad kay Digong. Si Secretary Peño lang nagsabi yan. Di ba? Oo. Ito bagong anito mga kababayan. Sa mga gustong manira bahala kayo. Manira kayo ng manira, ay matakot kayo sa Panginoon. Paparusahan kayo niyan. Kahapon, October 23 at 2025, ang bayan ng Alcantara, ang kauna-unahang bayan sa buong Romblon, naglunsad ng binting bigas. Meron na. Bilang pagtupad sa pangakong kampanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Correction guys. Yan po ay hindi po pangako, yan ay pangarap. Yung 24 kilo ang bigas. Pero dahil sa pagpupursige ng ating mahal na Pangulo, tinupad niya po yan sa mga kaparaanan. Yan, isa sa mga nagustuhan ko kay Pangulong Marcos Jr. yung matalinong kaparaanan. Very skills, stock, punong-puno ng stock knowledge. Ang dami niyang mga ways, paano ba solusyonin ang problema, paano ba mabigyan ng tulong na ang ating mga kababayan sa mga murang, bilihin tulad ng bigas. Ayan. Diyan tayo bumilib sa kanyang kagalingan. Di ba? Sabi po dito mga kabayan, upang gawing mas abot kaya ang bigas para sa lahat, ito ay bahagi ng implementasyon ng DA na naglalayong makapagbigay ng abot kayang bigas sa halagang 20 kada kilo para sa mga pamilyang Pilipino may limitadong kakayahang pinansyal. Ayan. So, alam nyo naman po kung anong status ng ating mga kababayan ang makakabili. Siyempre, yung mga mahihirap. Para naman talaga sa mga mahihirap yan. Hindi pwede sa mga mayayaman. Mga mayayaman, kahit 100 kilo, kaya-kaya nila nga bilhin yun mga kababayan. Diba? So, yan ang sinasabi natin, ang Pangulo, napaka maparaan, no? At focus lang sa mamamayang Pilipino kung paano ba mabigyan sila ng tulong. Diba mga beswa? So, dahil dyan, ulitin natin, sabi nga, ito ay pangako. Kahit hindi naman pangako yan, pangarap pero tinupad niya. Diba? Ito po yung mga highlights mga kababayan. Ayan wow, pila-pila sila. Yan, madami pa yan mga besa. Biro mo, 100. 5 kilong bigas. 5 kilo na yun mga kababayan. Tagsa 10 kilo ang mabibili. 200? Ay, sus na marami yun mga bes. 10 kilo na mga kababayan ang binibigay. Hindi na 1 kilo. 10 kilo po sa halagang 200. May 500 ka, may bigas ka na.
mga ilang linggo mo kakainin yun. Di ba? Oh, unless lang pag ang anak mo is 6, 7, kulang po yung 10 kilo sa sa 3 araw, di ba? Kaya sa ating mga kababayan, sa mga mahihirap nating kababayan, dahan-dahan sa panganganak. Dapat 1, 2 lang. Pag mahirap ang kita, dapat i-minimize lang ang magkaroon ng anak. 1, 2. Di ba? Kayang-kaya. Di ba? Yan, magandang ngiti ni Madam. Wow. Sosyalin. Ang lagayan, kulay red. Marcos na Marcos ang color. Ayan. Sa ating mga kababayan. Ayan. Shout out sa mga taga Romblon. Ayan. Wow. Di ba mga beswa? Masarap yung bigas na ito, guys, ha? In fairness naman talaga, ha? See? Sa mga taga Romblon. Shout out po sa inyo. So, ito pa, mga kababayan. Ito, sa mga DDS na naglaging naninira, umaalipusta, binabastos, binibintangan ang Pangulong Marcos Jr. Ito, ipakita ko sa inyo, mga kababayan. Ayan, nakita nyo yan? Alam nyo kung saan yan? Sa Davao City po yan. Shout out sa mga DDS naninira sa Pangulo. Ano? Kayo pa talaga ang nauna sa nauna sa pila. Hoy, mga DDS. Kayo pa talagang nauuna sa pilahan, ha? Pero lakas-lakas yung manira. Naloka ako. Ay, ewan ko na lang, mga kababayan. Shout out sa mga taga Davao. Alam nyo, mga kababayan, ang mga taga Davao, mababait po yan. Alam po natin yan. Mga Pilipino rin po ang mga yan. Mayroon lang talaga nakahalo dyan ng mga toxic, mga DDS. Not all the Davaoenos ay DDS. No. Marami pong Marcos loyalists dyan at Marcos supporters. Pero, ang mga ibang DDS na talagang professional, no, na naintindihan nila, pero ang iba, mga kababayan, ay kumbaga nagkalas na sa pagiging DDS. Pero anyway, sa mga DDS na mahilig manira sa Pangulo, ayan, hinatira na kayo ng 20 kilong bigas, mandato po ng NFA yan, nagbebenta ng 20 per kilo ang bigas. Ayan, ang dami nila. Shout out sa mga taga Davao City, agay, sa buong Davao region. Dire-diretso na yan sa kanila. Sa mga DDS, mahilig manira, ayan, nauuna pa talaga kayo sa pilahan. Ay, grabe yung mga DDS, nauuna sa pilahan. Basahin po natin, mga kababayan, ayan, sabi po ng Philippine News Agency. What? Ayan, Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. leads the ceiling 20 kilo price during the rollout of the Benting Bigas. Meron na at the Bureau of Plant and Industry in Davao City on Friday, October 24, 2025. Today po yan, today. Low-income earners were prioritized in rollout, ayan, of the affordable rice. Alam po natin, para po yan sa mga mahihirap na tulad ko din, no? Sila po ang priority mabigyan ng 24 kilo ng bigas. Dapat ganyan ang ginawa ni Sara. Sa simple lang na bigas, sus, Mariusip, 3 10-wheelers na bigas, kayang-kaya niya ipamimigay sa Davao. Sa mababang, tawag dito, sa mababang presyo lamang. 'Di ba? Kayahin niya si Pangulong Marcos Jr. Yun lang, hindi niya pa kayang, ipapatupad. Wow. Dapat, sus, madali lang yan. Nasabi ko yun, mga kababayan, kasi marami siyang pera Bilyonaryo siya, 'di ba? Talaga, grabe. Dapat ginawa niya yun. Ito, sabi ng mga nagko-komenta, tingnan nyo. Silang nauuna sa pilahan. Sustain it not just a one day. They'll entire country, not just 1 or 2 barangays. Yes, pwede po yun, sir. Kaso lang, kailangan makikipag-coordinate muna sa LGUs. If ang LGUs like Mayor Basti,
no, na papayagan na magbenta ng 24 kilo ng bigas sa isang area, pwede po yun. O, diba? Good job po, sir. Yan ang tunay na presidente. Walang pinipiling kulay, makabayan, makatao, makadiyos. God bless you po, PBBM. Yes. Yun naman po eh. Ito yung mga DDS. O, mga DDS, tuwang-tuwa. Diba? O. O, ito na naman si Kulukoy. O, bigas ang pinag-usapan. DPWH pa rin bukang bibig. Ay, nako, naewan ko sa'yo. At least ang pamahalang Marcos ay gumagalaw. Mr. Secretary, bigyan nyo naman ang panahon na magsasaka sa Bicol 8 pesos na lang ang palay. Tag-ulan pa naman, asan ang sinasabi mong post-harvest warehouse at dryer? Sir, ito po mga kababayan, sabi po ng Pangulo dun sa kanyang, sa kanyang isang speech, kaya po mura ang kilo ng bigas sa iba't ibang dako. Kasi po, inaangkat po yan ng mga private company. Yung mga traders baga. O, sila po yun. Binibili nila po ng mura. Binabarat nila ang mga magsasaka. O, tapos binibenta nila ng merkado na mahal. Ang problema naman kasi sa ibang mga magsasaka, nagpapabarat sila. Sabi ko, diba? Ang sabi nga ibibintay nyo po, makipag-coordinate po kayo sa NFA. Mga organisasyon ng mga magpapalay sa mga lugar nyo. Pwede naman po ibibenta sa NFA. Ang sabi ng Pangulo, binibili po yan ng 18 to 19 ang dry, ang hindi dry. Ang dry, mga kababayan, 23 to 24, correct me if I'm wrong. Kasi binibili po ng NFA ang ani ng mga magsasaka sa iba't ibang lugar. At ito naman mga traders, nagsasamantala. Hindi naman wala ang trader sa Pilipinas. Hindi lang sila talaga marunong ika nga, wala silang awa sa mga magsasaka. Hindi man lang nila binili ng mas mahal. Diba? Sa palengke, mga kababayan, mura po ang kilo ng bigas dito po sa amin. 32, 33, 29. Mura as in. Pag may time ako, kukunan ko ng ng video. Totoo yun. 4 na Metro Manila, ang laki ng Davao City, tapos isang barangay lang ang pinuntahan nyo. Paano naman kaming nangangailangan din? Sir, mahina ang kalaban. Makikipag-usap muna sila sa sa mga LGUs. Diba? Ayun naman po talaga Hindi naman po basta-basta napupunta sila para magtinda. May coordination po yan Makikipag-cooperate ang LGUs para allow sila magtitinda. Yun ang alam ko, guys. Correct me if I'm wrong. So, yun, mga best. Shout out sa mga taga Davao City, of course. Shout out sa mga taga Davao City na uuna sa pilahan. Yung mga DDS, Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye, 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 and baboos. God bless Philippines. There's more, mga beswa.